Ka-Express, may panibagong ingay ngayon tungkol sa susunod na hakbang ni Kai Sotto. Sa post na kumakalat online, sinasabi plano raw niyang maglaro sa US College Basketball sa 2026-27 season at kailangan niyang dumaan sa NCAA amateurism at eligibility process. Pero hindi pa pwedeng sabihin 99% sure bilang official na katotohanan kasi wala pang inilalabas na pangalan ng school, signed commitment, enrollment, scholarship agreement o final NCAA eligibility certification. Mas mahalaga, may kumakalat ding correction na iniugnay kay Homer Sison na nagsasabing hindi raw totoo ang report na papunta na si Kai sa USNCAA matapos umano niyang makausap ang kampo nito. Well, hindi naglaro si Kai sa 2026 NBA Summer League. Noong June 27, sinabi ni Coach Tim Cone na naniniwala siyang naghahanda si Kai para sa isang NCAA season. Pero ang reporting yon ay nagsabing kabilang lamang ang USNCAA at exhibitan sa mga posibleng ruta. At nakita naman si Kai sa rain or shine practice, sumali sa drills at nakapag-dunk habang wala pa siyang inanunsyo na susunod na professional team. Samantala, mas malinaw ang urgency ng Gilas. Bit-bit ng Pilipinas ang 2-4 record sa Group E at nasa ika-5 pwesto. Sa August 28, haharap ang Gilas sa Jordan at sa August 30 naman ay sa Iran. Parehong may 5-1 record, kaya kailangan ang size, rim protection, rebounding at anterior presence ni Kai. Pero ang tunay na latest update ay ito, kailangan siya ng Gilas habang ang NCAA move ay nanatiling posibilidad at hindi pa kumpirmadong deal. Well, ilan ng buwang lumalabas ang college route bilang isang posibleng paraan para maipagpatuloy ni Kai ang kanyang NBA dream. Nitong March, may reports na maaring balikan ng 7-3 Pinoy Center ang US Basketball. At nitong June, iniulat ni Homer Sison na may offers umano si Kai para sa NBA Summer League pero pinili niyang tumingin sa ibang pathway, kabilang ang exhibition contract at USNCAA. Sa parehong report, sinabi ni Coach Tim na naniniwala siyang naghanda si Kai para sa isang paparating na NCAA season, ngayong hindi pa ito naglaro sa Summer League. Malaking clue iyon, pero hindi school announcement at hindi confirmation mula mismo kay Kai o sa kanyang management. At ayon sa multiple reports, plano ni Kai na maglaro sa 2026-27 season at kailangan niyang kumuha ng professional participation at amateurism reinstatement waiver. Pero may isa ring post mula sa podcast na direktang nagsasabing not true ang NCAA reports at iniugnay nito ang correction kay Homer Sison matapos umano niyang makausap ang kampo ni Kai. So, ibig sabihin, parehong panig ay gumamit ng pangalan ng iisang insider. Kapag ganito ang sitwasyon, ang responsible nating conclusion ay hindi confirmed, kundi conflicting reports hanggat walang statement mula kay Kai, kanyang agent, isang NCAA school o NCAA eligibility center. Hindi natin dapat gawing official ang balita at mas komplikado pa ang eligibility kaysa simpleng pag-file ng isang waiver. Nag-adopt ang NCAA Division I ng age-based eligibility model para sa 2026-27 season at sa bagong sistema, ang eligibility window ay karaniwang nagsisimula sa unang full-time college enrollment o sa academic year pagkatapos ng ika-19 na kaarawan. Alin man ang mauna at tuloy-tuloy itong tumatakbo. Para sa prospect na unang mag-enroll sa 2026-27, sinabi ng NCAA na maaaring gamitin ang dating rules o bagong rules kung alin ang mas beneficial. Pero malinaw din ng NCAA na maraming dating waiver categories kabilang ang delayed enrollment at season of competition waivers ay alis sa bagong model. Kaya hindi sapat na sabihing may waiver lamang at automatic nang pwedeng maglaro si Kai. At may hiwalay pang amateurism review ayon sa FIBA guide para sa international players na papasok sa NCAA. Lilipasuhin ng eligibility center ang professional contracts, competition history at payments ng isang atleta. Hindi lahat ng professional experience ay automatic disqualification, pero sinabi rin ng guide na kung ang isang player ay naglaro sa liga kung saan guaranteed ang salary na lampas sa basic living expenses, karaniwang hindi ni-reinstate ang eligibility. Case by case pa rin ang assessment dahil naglaro si Kai sa NBA G League Ignite Program, NBA Australia at Japan B League, kailangan ng tunay na written ruling
hindi lamang social media interpretation. At ang pinakabagong konkretong update tungkol kay Kai ay ang paglahok niya sa rain or shine practice. Nakisali siya sa drills, nakapag-dunk, at ayon sa isa pang report, lumahok sa 5-on-5 action. Pero malinaw ding off-season training lamang yon at wala pang professional contract na announcement. Hindi yun automatic sign na papasok siya sa PBA at hindi rin yun patunay na kansilado o tuloy ang NCAA route. Ang ipinapakita lamang nito ay nasa Pilipinas si Kai, aktibong nag-iensayo at naghihintay pa ng susunod na opportunity. Kaya ano ang tamang ibig sabihin ng 99% sure? Maring itong gamitin bilang hype o bilang pananaw na malakas ang interest sa college route, pero hindi ito dapat gamitin bilang factual percentage. Sa ngayon, mas tama ang linyang malakas ang NCAA possibility, pero hindi pa official. At may conflicting report mula mismo sa source na binabanggit ng mga sports pages. Ang susunod na tunay na confirmation ay dapat may pangalan ng school, admission o commitment announcement at malinaw na eligibility clearance. Hanggat wala pa ang mga yon, open pa rin ang mga ruta ni Kai, USNCAA, Exhibit 10, panibagong professional contract sa Asia o mas malaking commitment sa Gilas. Kung may isang bahagi ng kwento na hindi kailanman hulaan, yun ay ang pangangailangan ng Gilas Pilipinas kay Kai sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dala ng Gilas ang 2-4 record mula sa first round dahil carried over ang lahat ng resulta. Sa Group E, nangunguna ang Australia sa 6-0, kasunod ang Iran at Jordan na parehong 5-1, New Zealand sa 4-2, at Pilipinas at Syria sa parehong 2-4. So ibig sabihin, wala nang malaking allowance para sa susunod na pagkatalo. Kailangang magsimulang humabol ang Gilas habang maaga pa. Mas mabigat ang unang assignment sa August 28. Jordan versus Gilas ang nakalagay sa official FIBA schedule. Pagkatapos, Gilas versus Iran sa August 30. Parehong 5-1 ang dalawang kalaban at parehong may physicality, size at experience sa West Asian basketball. Hindi pa inilabas sa official schedule ang final game time, pero malinaw ang competitive reality. Dalawang laro agad laban sa mga kupunang nasa ibabaw ng rankings. Kapag matalo ang Gilas sa pareho, mas lalayo ang top 3 positions at mapipilitan ang Gilas na umasa sa halos perfectong finish at sa resulta ng ibang teams. Dito napakahalaga si Kai. Sa defense, nagbibigay siya ng vertical presence na nakapagpabago ng shot selection ng kalaban. Hindi kailangang laging may block para maramdaman ang kanyang impact. Sapat minsan ang haba niya para mapilitan ang mga guards na mag-floater, mag-pass palabas o umiwas sa rim.